Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang araw ng kasal ay ang pinaka-importanteng araw para sa napakaraming mga babae. Lahat ata ng kababaihan ay pangarap ng isang napakagandang kasal. Dalawa sa mga babae na yan ay sina Rose at Gladys. Subalit hindi kailanman sumagi sa isip ni na Rose at Gladys na ang araw ng kanilang kasal ay ang araw din ng kanilang paglisan sa mundo. Tunghayan natin ang kwento ng dalawang babae na nakunan sa video ang huling araw nila sa mundo, suot ang kanilang mga wedding gown. Ang unang babae sa ating kwento ngayon ay kinalalang si Rosemary Silva, 32 years old. Si Rose ay nagmula sa bansang Brazil at siya ay isang nursing assistant. Taong 2013 nang nakilala ni Rose ang taong nagpatibok ng kanyang puso. Ang lalaki ay kinilalang si Uderly Damanceno, 34 years old. Si Uderly ay isang locksmith na mula din sa Brazil. Sina Rose at Uderly ay parehong miyembro ng isang evangelical church. Pero hindi sila nag-usap kailanman. Mabuti na lamang at isang beses ay nagkasalubong sina Rose at Uderly. Bahagyang nabangga ni Rose si Uderly at iyon ang simula ng kanilang pag-uusap. Agad na nahulog ang loob ni Uderly kay Rose dahil sa napaka-sweet nito at mabait. Napukaw din naman ang atensyon ni Rose kay Uderly dahil ang lalaki ay magalang naman at gentleman. Makalipas ang 2 taon, taong 2015, nang nag-umpisa na nga ang relasyon ng dalawa. Hindi nagtagal, inanunsyo na nga ng dalawa ang tungkol sa kanilang engagement. Napakasaya nga ni Rose dahil pangarap ng babae na ikasal sa kanyang Prince Charming. At kasama nga sa kanyang mga pangarap ang magkaroon ng isang mala fairy tale na kasal. Nang nagkatrabaho na si Rose, nagsimula na siyang mag-ipon para sa kanyang kasal. Isa sa mga gusto ni Rose ay may kakaiba siyang gawin bilang grand entrance sa kanyang kasal. Kaya naman naisip ng babae na dumating sa kanyang kasal sakay ng isang helicopter. Nais ng bride-to-be na sorpresahin si Uderly at ang iba pa nilang bisita sa kasal. Sobrang excited nga si Rose pero kakaunti lamang ang sinabihan niya tungkol sa pagsakay niya sa helicopter. Ayaw kasi ng babae na may makaalam para talagang masurpresa ang lahat. Kabilang na nga ang kanyang mapapangasawa. Ilang linggo bago ang kasal, nagpunta si Rose sa isang company na nagbibigay serbisyo at may specialty sa light commercial helicopters. Sinabi ni Rose sa kumpanya ang lahat ng kanyang plano sa araw ng kasal. At sinabi naman ng kumpanya na 20 minutes lamang ang itatagal ng biyahe papunta sa simbahan at ang presyo nga nito ay nagkakahalaga lamang ng 22,000 pesos. Pumayag naman si Rose sa presyo at sinabing walang problema sa pera. At ang kasal ay nakatakda nga mangyari ng December 4, 2016, araw ng linggo. Nang araw din na iyon, sobrang agang nagising ng dalaga. At bandang 7:00 pa lamang ng umaga, ay nagsimula na ang mga makeup artist na ayusan si Rose. Bukod sa organizer ng kasal, may dalawa pang nakakaalam tungkol sa grand entrance ni Rose. Ang Robinson R-44 helicopter na may 4 na pasahero ay minaneho ng piloto na si Peterson Pinheiro. Kasama ni Rose sa loob ng helicopter ang kanyang kapatid na si Silvano Silva, 40 years old, na siyang maghahatid nga kay Rose sa altar. At kasama niya din si Naila Neves na 6 na buwang buntis at ang wedding photographer. Ang helicopter ay magte-take off ng 3:30 ng hapon at darating nga sa venue kung saan gaganapin ang kasal bandang 4:00 ng hapon. Samantala, bandang 3:00 naman ng hapon, nag-aayos naman ang groom na si Uderly. Pagkatapos mag-ayos, dumiretso na siya sa venue ng kasal. Nang nakarating na nga si Uderly sa venue bandang 3:30 ng hapon, nagulat siya dahil wala pa doon ang bride. Nang mga oras na ito ay kasasakay lamang ni Rose ng helicopter. Nakunan nga ng isang video sina Rose, Silvano at si Peterson sakay ng helicopter. Maganda naman ang panahon ng mga oras na iyon. Malinaw ang langit at maaraw. Ang lahat ay nasa good mood at excited na nga na makarating sa kasalan. Maliban na lamang sa kapatid ni Rose na si Silvano. Si Silvano kasi ay takot sa mataas na lugar at pumayag lamang siyang sumakay sa helicopter dahil sa kanyang pinakamamahal na kapatid na siyang ang ihahatid niya sa altar. Nakaangkla nga si Rose sa braso ng kanyang kapatid simula nang sila ay lumipad. Sa kalagitnaan nga ng kanilang biyahe, makikita na foggy ang kalangitan ng ere na binabaybay ni na Rose.
At dito na nga nagsimulang kabahan si Silvano. Hindi nagtagal, maging si Nyla ay nakaramdam na din ng kaba. Tinanong ni Nyla ang piloto na si Peterson. Tanong ni Nyla sa piloto, lumilipad ka ba sa tulong ng GPS? At alam mo ba kung nasaan na tayo? Sumagot naman si Peterson at sinabing, alam ko. Nagsalita muli si Nyla at sinabing, nakalipad ka na ba sa ganitong sitwasyon? Tila hindi naman narinig ng piloto ang sinabi ni Nyla dahil sumagot siya ng, ano? Kaya naman inulit ni Nyla ang kanyang tanong sa piloto. Dito na nga sumagot si Peterson at sinabing, oo. Sa video, makikita nga si Silvano na palingalinga sa paligid at kapansin-pansin na kinakabahan pa din siya dahil sa kanilang sitwasyon. At makalipas nga ang ilang minuto, halos wala lang makita ang piloto dahil sa sobrang kapal ng fog sa harap ng helicopter. Sa kabila nito, kapansin-pansin naman si Rose na tila kalmado pa din. Masasabi nga na bukod sa kaba, binalot na din si Silvano ng sobrang takot. Ngunit nanatiling kalmado si Rose at hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid. Hindi din ipinakita ni Nyla na siya ay natatakot at ngumiti pa nga sa video. Subalit makalipas ang ilang sandali, bigla na lamang bumulusok ang helicopter pababa. Sinubukan pa din ni Peterson na mapalipad ng maayos ang helicopter habang sinasabi sa kanyang mga pasahero ang mga salitang, kalma, kalma, kalma. Pero nagtuloy-tuloy na nga ang pagbaksak ng helicopter habang nasa loob sina Rose, Silvano, Nyla at ang pilotong si Peterson. At sa video nga, maririnig na lamang ang tunog ng pag-crash. Samantala, ang mga guests sa venue ay unti-unti nang nainip dahil hindi pa nga dumadating ang bride. Nagtataka na din nga ang groom na si Udderly bakit wala pa ang kanyang bride. Dito na nilapitan si Udderly ng coordinator at sinabing darating si Rose sakay ng isang helicopter pero dahil sa hindi nga maganda ang panahon, malilate ang bride. Makalipas ang isang oras, natanggap naman na may-ari ng farm kung nasaan ang venue ng kasal ang impormasyon na nag-crash ang helicopter sakay ang bride na si Rose. Agad namang itong sinabi ng lalaki kay Udderly. Hindi agad nag-isip ng masama si Udderly at umasa na ligtas ang kanyang mapapangasawa at ang iba pang sakay ng helicopter, habang ang mga bisita ay nagpanik at nag-aalala. Subalit hindi nagtagal natanggap na ni Udderly ang napakasamang balita sa araw mismo ng kanyang kasal, na ang kanyang bride na si Rose ay namatay nga dahil sa helicopter crash. At wala ding nakaligtas sa nasabing aksidente. Nanlamig at natulala na lamang si Udderly dahil sa kanyang mga narinig. Maging ang mga bisita ay gulat na gulat nang nalaman na ang bride, kapatid ng bride, photographer at piloto ng helicopter ay patay na. Ang mga residente sa lugar kung saan bumagsak ang helicopter ay agad na rumesponde sa nangyari. Dali-dali namang nagkaroon ng investigasyon sa nangyaring aksidente. At ayon nga sa investigasyon, hindi ligtas na nakalanding ang helicopter sa isang soccer field dahil sa kapal ng ulap, ulan at fog. At dahil wala na ngang makita ang piloto noon, masyadong mababa ang lipad ng helicopter. Pagkatapos, kumapit ang helicopter sa sanga ng isang puno. Nagpagewang-gewang ang helicopter at dito na nga nag-crash ang helicopter. Bumagsak ang helicopter sa isang gubat na malapit sa highway. Nahirapan ang mga rescuers sa kanilang trabaho dahil kailangan pa nilang maglakad ng malayo para madating ang crash site at ang mga biktima. Kaya naman naubusan sila ng oras at dinatnan na nga nila si Rose na wala ng buhay. Ayon pa sa mga report, wala palang pahintulot ang helicopter para sa charter flights o ang pribadong paglipad ng may sakay na pasahero. Lumabas din na may experience naman ang piloto na si Peterson sa paglipad. Subalit sa kanyang mga biyahe, marami na pala siyang nagawang mali habang lumilipad sa ere. Sinabi din na nang umalis nga ang helicopter, maayos at kitang-kita ng piloto ang daan sa ere. Subalit makalipas ang 21 minutes, pumangit bigla ang weather. Dahil doon, ang masaya dapat nakasal nila Rose at Udderly ay hindi na nangyari pa. At napakasakit nga para kay Udderly na ang pinakamamahal niyang tao ay wala na. At nawala nga ito sa araw pa mismo ng kanilang kasal. Wala naman nang naging update kung nakasuhan ba ang kumpanya ng helicopter na sinakyan ni Rose. Para naman sa ating pangalawang kwento, tulad ni Rose, ang babae ay ikakasal na din at namatay nga siya habang suot niya ang kanyang trahe de boda. Ang masayang ngiti sa mukha ng bride ay napalitan ng pagkabigla nang tumama nga sa kanya ang mga bala na tumapo sa kanyang buhay
sa araw mismo ng kanyang kasal. Taong 1979 sa Dominican Republic, may babaeng nagngangalang Gladys Ricard, 39 years old na isang single mom. Lahat ng trabaho ay sinubukan na ni Gladys para itaguyod ang kanyang anak na lalaki. Pangarap ni Gladys na tumira sa Amerika kasama ang kanyang kapatid na babae. At matapos ngang makapag-ipon ng sapat na pera, lumipat si Gladys sa New York. Iniwan naman niya ang kanyang mga anak sa kanyang kamag-anak dahil kailangan niya munang mag-ipon ng sapat na pera para maisama niya ang kanyang anak sa Amerika. Taong 1983 nang dumating nga si Gladys sa Amerika at agad namang natutong mag-Ingles. Hindi nagtagal, nagkaroon na din si Gladys ng trabaho doon. At makalipas nga ang 4 na taon, nadala na ni Gladys ang kanyang anak sa Amerika. Nang sumunod na taon naman, nakapagtapos na si Gladys ng master's degree in economics. Kalaunan, naging isang accounting supervisor na si Gladys sa isang travel agency sa Manhattan. Napakaganda nga ng lahat ng pangyayari kay Gladys. Mayroon siyang magandang trabaho, kasama pa niya ang kanyang anak sa Amerika at wala na nga talaga siyang mahihiling pa. Pero may isang pangyayari sa buhay ni Gladys na nagpabago sa kanyang buhay. Isang araw ng taong 1992, nagsimula ang araw ni Gladys tulad ng ibang araw. Sumakay siya ng subway pauwi sa bahay ng kanyang kapatid. Habang nasa loob ng tren, nakilala ni Gladys ang isang lalaki. Ang lalaki ay si Agustin Garcia, 42 years old. Si Agustin ay nagmula din sa Dominican Republic at lumipat sa Amerika nang siya ay bata pa. Mula sa hirap, nagsumikap si Agustin at naging matagumpay na negosyante. Nagkaroon nga si Agustin ng maraming negosyo sa iba't ibang lugar sa Amerika. Nagkaroon na din si Agustin ng asawa at 2 mga anak. Subalit naghiwalay din si Agustin at ang kanyang asawa. Kaya naiwan ang 2 anak nila sa pangangalaga ni Agustin. Hindi nalimutan ni Agustin ang kanyang pinagmulan. At simula nga na naging matagumpay siya, tinulungan na niya ang miyembro ng Dominican community sa Amerika. Naging presidente si Agustin ng Dominican Chamber of Commerce sa New York at director ng Associate Dominicanos Service Group. Kalaunan, itinayo din ng lalaki ang Federation of Hispanic Chamber of Commerce. Bukod doon, nagtayo din siya ng mga daycare at business schools para sa Dominican community. Dahil sa mga kanyang ginawa, naging sikat si Agustin. Marami din ang namangha sa kanyang karisma at matapang na pagkatao. Hindi naman talaga sumasakay si Agustin ng subway pero ng araw na iyon, nagkataon na kailangan niyang sumakay sa tren at nakilala niya nga si Gladys. Nabighani si Agustin sa ganda ni Gladys. Kinausap ni Agustin si Gladys at kinuha nga ang number nito. Hindi nagtagal, naging magkarelasyon nga ang dalawa. Pinaulanan ni Agustin si Gladys ng mga magaganda at mga mamahaling mga regalo. Masaya nga ang pamilya ni Gladys para sa relasyon niya kay Agustin dahil tila perfect nga ang dalawa sa isa't isa. Makalipas ang 1 taon, niyaya na ni Agustin si Gladys na tumira sila sa isang bahay sa New Jersey. Pumayag naman si Gladys at nagkaroon pa nga ng housewarming party ang dalawa. Ang party nga na ito ay nakuha ng video. Pero kahit na nakatira na sa iisang bahay, hindi pa din masaya si Gladys. Ang gusto kasi ng babae ay mag-propose si Agustin sa kanya at para nga maging buo na ang kanilang pamilya. Bukod doon, gusto na din ni Gladys na magkaroon pa siya ng mga anak. Ngunit ang lahat nga ng magandang mithiin ni Gladys para sa kanyang pamilya ay hindi na natupad. Hindi kasi nagkasundo ang anak ni Gladys at ang 2 anak ni Agustin. Napansin din ni Gladys na walang amor si Agustin sa kanyang anak at hindi ito itinuturing na sarili niyang anak. Dito na nga nagsimulang magkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Agustin at Gladys. Makalipas ang 2 taon, sinabi na ni Gladys kay Agustin na ang pagtira nila sa iisang bahay ay wala namang magandang epekto. Dahil dito, pumayag naman si Agustin na sila ay maghiwalay na ng tirahan at tinulungan ng lalaki si Gladys na lumipat at umupa ng isang bahay malapit naman sa bahay ni Agustin. Pero ipinagpatuloy pa din ng dalawa ang kanilang relasyon dahil okay naman na magkaiba ang kanilang tinitirahang bahay. Sa pagdaan nga ng panahon, ipinakilala na ni Agustin si Gladys bilang kanyang asawa. Kahit na hindi naman sila kasal. Sariling pamilya na din ang turing ng pamilya ni Gladys sa lalaki. Gustong-gusto ni Gladys na maikasal nga kay Agustin, ngunit ayaw ng lalaki. Ang dahilan kasi ni Agustin kay Gladys ay kasal pa nga siya sa una niyang asawa. Labis namang nasaktan ang babae dahil tila ayaw siyang pakasalan ni Agustin.
Sa pagdaan nga ng panahon, napansin ng pamilya at mga kaibigan ni Gladys na ang saya sa kanyang muka ay unti-unti nang nawawala. Bukod kasi sa ayaw siyang pakasalan ni Agustin, nahuli niya mismo ang lalaki na may kalaguyong ibang babae. At hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Kinompronta ni Gladys si Agustin tungkol sa pambababae nito. Pero si Agustin pa ang nagalit sa babae. At habang sila nga ay nag-aaway, tinutukan ni Agustin si Gladys ng baril. Nang oras na ito, takot na takot si Gladys dahil nag-iba na nga ang ugali ng lalaki. Naging controlling na ang lalaki sa kanya. At nang tinutukan nga si Gladys ng baril, hindi siya nakalaban pa kay Agustin ng oras na iyon. At makalipas nga ang ilang buwan, tuluyan nang iniwan ni Gladys ang lalaki matapos mahuli niya na may ibang babae sa opisina si Agustin. Bago kasi ang lahat, taong 1998, susunduin na dapat ni Gladys si Agustin sa opisina nito. Bago pa man pumasok si Gladys, may nakita siyang mas batang babae sa loob ng kwarto ni Agustin. At nang oras din na iyon, na-realize ni Gladys na hiwalayan na nga ang kanyang boyfriend. Dahil hindi na niya kinaya ang hindi magandang ginagawa sa kanya ng lalaki. Ipinaalam naman ni Gladys sa kanyang pamilya ang tungkol sa paghihiwalay nila ni Agustin. At kung kay Gladys ganong kadali lamang ang naging hiwalayan niya kay Agustin, ayaw naman ito ng lalaki. Para kay Agustin, si Gladys ay kanyang pagmamay-ari at hindi niya ito basta-basta pakakawalan matapos ang 7 taon nilang relasyon. At mula nga nang hiniwalayan ni Gladys si Agustin, araw-araw nang tinatawagan ng lalaki si Gladys. Nagiiwan din ang lalaki ng mga regalo, Bible at mga bulaklak sa pinto ng bahay ni Gladys. Hindi naman ito lahat pinansin ni Gladys at nagdesisyon na ngang mag-move on na lamang. Habang kumakain sa isang restaurant, nakilala naman ni Gladys ang talented at matipunong si James Preston Jr. Tulad ni Gladys, si James ay nasa accounting department din. Mahilig si James sa musika at tumutugtog ng mga piano. Na love at first sight nga sina Gladys at James sa isa't isa. Makalipas lamang ang 2 buwan, naging magkarelasyon na nga ang dalawa. Nakita ng pamilya ni Gladys ang saya sa mukha ng babae dahil kay James. Napaka-gentleman kasi ni James at maalaga. Hindi nagtagal, nagdesisyon na din ang dalawa na magpakasal. Inischedule nila ang kanilang pag-iisang dibdib ng September 26, 1999. Sabay nga na pinagplanuhan ni Gladys at James ang kanilang kasal. Isang bagay na matagal nang hinahangad ni Gladys. Ang magsuot ng wedding gown at maihatid sa altar. At dahil abala si Gladys sa pagpaplano ng kanyang kasal, hindi na napansin na ini-stock na pala ni Agustin ang kanyang bahay. Gabi-gabi pa lang nagpa-park si Agustin sa tapat ng bahay ni Gladys. Tatayo ang lalaki sa kabilang kalye at pagmamasdan si Gladys sa mga bintana. August 12, 1999, nagpunta si Agustin sa bahay ni Gladys. Kalmadong kumatok si Agustin sa pintuan at sinabi nga kay Gladys na siya ay papasukin. Ngunit tumanggi si Gladys na buksan ang pinto. Dito na nga nagalit si Agustin. Nagsisisigaw siya sa labas ng bahay ni Gladys at binato ang bintana ng mga bato. Agad namang tumawag ng mga pulis si Gladys para humingi ng tulong. Dumating naman ang mga pulis at inaresto ang lalaki. Nagdesisyon naman si Gladys na wag nang magkaso laban sa kanyang ex-boyfriend kaya agad na nakalaya si Agustin. Hindi naman na inisip pa ni Gladys ang nangyari at itinuon ang kanyang atensyon sa kanyang kasal. Subalit ang hindi alam ni Gladys, iyon pala ay isang napakalaking pagkakamali. September 26, 1999, araw ng kanyang kasal, ang mga kaibigan ni Gladys ay nasa kanyang bahay para maghanda nga sa gagawing kasalan. Si Gladys ay sobrang excited habang nag-aayos. Ang kanyang preparasyon nga ay nakunan pa ng videographer. Isang Rolls Royce at 2 limousine ang nasa tapat ng bahay ni Gladys na gagamitin para ihatid ang mga bisita sa simbahan. Habang busy nga ang lahat sa loob, may nakakitang kamag-anak ni Gladys kay Agustin. Minaneho naman ni Agustin ang kanyang kotse at ilang beses umikot sa bahay ni Gladys. Nagdesisyon ang mga kamag-anak ng babae na wag nang sabihin ang tungkol kay Agustin para hindi na ma-stress pa ang bride. Maya-maya pa, nagpark na si Agustin malapit sa bahay ni Gladys. Lumabas ang lalaki ng kanyang kotse, dala ang isang briefcase. Nang oras na ito, abala naman si Gladys sa pag-aabot ng mga bulaklak sa kanyang bridesmaid.
Sa labas, nakita ng kapatid ni Gladys na si Juan si Agustin. Pinigilan niya si Agustin na pumasok pero nagpumilit itong pumasok sa bahay ni Gladys. Maya-maya pa, nagulat na lamang si Gladys na makita si Agustin sa sala pero hindi niya pinansin ang lalaki. At ipinagpatuloy nga ni Gladys ang pag-abot ng mga bukalaklak sa kanyang mga bridesmaid. Pero napahinto na lamang si Gladys nang nakita niya ang baril na nakatutok sa kanya. At maya-maya pa, sunod-sunod na putok ng baril ang narinig sa buong bahay ni Gladys. Dito na nga na-realize ng lahat ng bisita na nagpaputok na ng baril si Agustin. Sinubukan naman ni Juan na pigilan si Agustin pero nabaril pa nito si Gladys ng ilang beses. Sobrang napakabilis nga ng mga pangyayari at ang lahat ng bisita ay natakot at agad na lumabas ng bahay. At agad din silang tumawag ng mga pulis. Nagawa naman ni Juan na maalis ang baril sa kamay ni Agustin. Pero nagpumilit ang lalaki na makuha ang baril. Hindi nagtagal, dumating na nga ang mga pulis at nakita ang dalawang lalaki na nagpapangbuno. Pinusasa ng mga pulis sina Juan at Agustin habang inaalam pa ang buong pangyayari. Dumating din ang ambulansya subalit huli na ang lahat. Ang bride na si Gladys ay binawian agad ng buhay dahil sa tama ng mga bala. Inaresto ng mga pulis si Agustin para sa pagpatay niya kay Gladys. Samantala, si James naman ay nasa simbahan at nag-aantay sa kanyang bride. Walang kaalam-alam ang lalaki na ang kanyang mapapangasawa ay wala ng buhay. Hanggang sa isang tawag nga ang kanyang natanggap at sinabi na patay na si Gladys. Napaluhod na lamang ang groom nang narinig ang napakasamang balita. Kinasuhan ng murder at ikinulong si Agustin. At dahil nga sa video at pahayag ng mga kamag-anak ng biktima, kumpiyansa nga ang prosekusyon na matibay ang hawak nilang ebidensya laban sa sospek. Nag-plead naman ng not guilty si Agustin. At sa preliminary hearing, sinabi ni Agustin na nagkaroon siya ng temporary insanity nang nalaman niya na ikakasal na ang kanyang ex-girlfriend. At wala nga daw siyang maalala nang nangyari ang krimen. Tahimik lang din si Agustin nang tinanong siya kung bakit niya binaril si Gladys. Nagrally naman ang napakaraming babae para sa hustisya kay Gladys. Nakasuot nga sila ng wedding gown habang nagpoprotesta. Sa korte ng taong 2002, sinabi ng panig ni Agustin na self-defense ang nangyari dahil inatake daw ang sospek ng kapatid ng biktima na si Juan at ang anak ni Gladys. Sinabi din nila na si Gladys ang nanloko kay Agustin nang sila pa ay may karelasyon. Niloko umano ni Gladys si Agustin kasama si James at walang alam ang sospek na ikakasal na pala sa iba ang kanyang girlfriend. Pinagmukha ng mga abogado ng sospek na si Gladys ay masamang babae at sinabi ngang crime of passion lamang ang nangyari at hindi murder. Sa batas kasi ng New Jersey, kapag napatunayan ang kaso na crime of passion, maaari ka lamang makulong ng 5 hanggang 10 taon. Ang ibang tao naman ay naniwala sa sospek at sinabi na nakuha lamang ni Gladys kung ano ang narapat sa kanya dahil siya ay mangloloko. Gulat na gulat naman ang pamilya ni Gladys sa nangyari na tila ba binabaliktad ang mga pangyayari. Pero sa huli, hindi naniwala ang judge kay Agustin at sa kanyang mga abogado. Napatunayan sa korte si Agustin sa kasong murder at siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakulong. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!